Pag-usapan po natin ang sign or sinyalis ng katapusan ng mundo. Sakaling mangyari ito, nakahanda na ba tayo? Kung ating babasahin sa Biblia, walang eksaktong oras, panahon na mangyayari na magunaw ang mundo o katapusan ng mundo. Diyos lamang nakakaalam. Kung ating babasahin sa Mateo chapter 24 verse 36 hanggang 39. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at mga asawa at pinag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nung panahon ni Jesucristo, tinatanong din ito ng kanyang mga alagad o mga apostol kung kailan ba ang katapusan ng mundo. Ang sagot ni Jesucristo na mababasa sa Mateo chapter 24 verse 3 hanggang 8. 24 verse 3 hanggang 8. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw kaninuman, sapagkat marami ang nagsisiparito sa aking pangalan na magsasabi na ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at lingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y mangyari datapwat, hindi pa ang wakas. Sapagkat nagsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula at ng kahirapan. Dapat always ready talaga tayo sa mangyayari sa katapusan ng mundo. Nakasulat sa 2 Peter chapter 3 verse 10. 3 verse 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sanglibutan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupunaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kung ating titingnan dito, magugunaw talaga ang mundo, nakasulat sa Biblia. Isang example na dito, kung magkakaroon ng giyera, malalaking bansa na may nuclear warheads, gaya ng Amerika, Russia, China, North Korea, lahat sila mayroong mga nuclear warheads. Kung magpapalitan yan sila ng mga nuclear bomb, gunaw talaga yung ating mundo dahil napakainit ng nuclear bomb. Tingnan lang natin yung isang example sa Japan. Hindi nuclear bomb yung sa Japan, atomic bomb. Pero grabe yung pinsala. Ano pa kaya yung nuclear bomb? Pag pinsala, napakainit ng nuclear bomb. Kaya napakadelikado. Kung magkadigmaan, gawa ng tao ang gugunaw sa ating mundo. Mababasa sa Mateo chapter 24 verse 31 hanggang 22. Chapter 24 verse 21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman, at malilibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang nakaligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Ang lahat ng ito ay nakasulat na sa Biblia noon pa, na magugunaw talaga ang mundo. Yung mga sinyalis dito, isa dito yung giyera, tagutom, lindol, yung mga natural disaster, at yung mga maraming bulaang propeta ang lalabas. Kaya hindi pa huli ang lahat, dahil kung nasa Diyos tayo, may kapayapaan at mabuti yung ating puso. May nakasulat sa Biblia na mabasa sa Proverbs chapter 18 verse 10. 10 verse 10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at maliligtas. At sana'y maging handa tayo palagi, at palaging manalig sa Panginoon, sumunod sa kanyang utos. At thank you for watching. Bless us all.